Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng Iloilo River, nakatirik ang lumang bahay ng pamilya Jeronimo. Ang bubong nito ay kalawangin, ang mga haligi ay tila luma na sa pagod. Ngunit sa kabila ng itsura, may init itong dala. Init ng pamilya at ng pag-asang hindi kailanman namamatay sa puso na may hirap. Noon ay taong 2012, si Anthony, 21 taong gulang, ay nasa ika-4 na taon na ng kursong medicine sa Iloilo State University Hospital. Siya ang pag-asa ng pamilya, ang panganay na anak ni na Aling Caridad at Mang Ernesto Jeronimo. Anak, sabi ng ina habang pinupunasan ang pawis sa noo ng binata. Kapag nakapagtapos ka, sigurado ako maaahon mo tayo. Hindi man naging madali ang buhay natin, pero alam kong babawi ang tadhana sa'yo. Ngumiti si Anthony, hawak ang makapal na librong Grey's Anatomy. Nay, hindi ko lang po ginagawa to para sa atin. Gusto ko rin makatulong sa mga tulad nating walang kaya magpagamot. Gusto ko maging doktor para sa mga taong umaasa lang sa awa ng iba. Sa tabi nila, nakikinig ang dalawa pang anak ni na Aling Caridad, si Nina, high school student, at si Joshua, 7 taong gulang pa lang noon. Ang kanilang tahanan ay maliit ngunit puno ng pagmamahal. Walang araw na hindi sila sabay-sabay kumakain, kahit tuyo at kanin lang ang ulam. Ngunit gaya ng lahat ng magagandang pangarap, may kapalit itong pagsupok. Noong Disyembre ng taong yon, nasangkot sa isang aksidente sa pabrika si Mang Ernesto. Nahulog ito mula sa mataas na scaffolding habang nagtatrabaho bilang karpintero sa Maynila. Nang dumating ang balita, halos bumagsak si Anthony sa sahig ng dormitoryo. Dok, pwede po bang umuwi muna ako? Emergency po sa pamilya namin, sabi niya noon sa kanyang clinical supervisor. Pagdating niya sa Iloilo, sinalubong siya ng malamig na katawan ng ama. Ang bahay ay puno ng tao, ang hangin ay amoy kandila at ang mga dingding ay tila nakikidalamhati sa katahimikan. Hindi siya umiyak agad, para siyang bato, hanggang sa lumapit si Aling Caridad, yakap-yakap ang maliit na si Joshua. Anak, sabi nito, wala na ang tatay mo. Doon lamang bumigay si Anthony. Pagkalibing ng ama, halos araw-araw na siyang naglalakad, papuntang ospital para mag-intern. Kahit hirap sa pamasahe, kahit minsan ay walang makain, patuloy siyang lumalaban. Isang araw, habang nasa ICU rotation siya, may pasyenteng inilapit. Isang babaeng nasa huling yugto ng sakit sa puso. Ang pangalan nito ay Mrs. Teresa Santiago, may edad na 61 dating guro. Intern Jeronimo, ikaw ang magbabantay dito ngayong gabi. Utos ng nurse supervisor. Opo ma'am. Tahimik siya nagbantay buong magdamag. Nakahawak siya sa kamay ng pasyente habang unti-unting humihina ang pulso nito. 3:00 sa umaga, tumunog ang monitor. Flatline. Ginawa niya ang lahat ng makakaya. CPR, oxygen, lahat ng protocol. Ngunit wala. Namatay ang pasyente sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinabukasan, kinompronta siya ng asawa ng pasyente. Anong klaseng doktor ka, ha? Pinabayaan mong asawa ko! Sir, ginawa ko po ang lahat. Hindi mo sinuri na maayos ang gamot niya. Walang silbi ang training mo! Bumagsak ang tingin ni Anthony sa sahig. Hindi makapagsalita. Kinabukasan, naglabas ng memorandum ang ospital. Intern Jeronimo under investigation for negligence. Wala siyang kalaban-laban. 1 linggo matapos yun, siya mismo ang nagdesisyong umalis. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Caridad. Anak, bakit ka umuwi? Finals week pa lang, di ba? Nay,
Hindi na po ako babalik. Ayoko na pong magdoktor. Napatigil ang ina. Anak, anong sinasabi mo? Wala na po akong karapatang magpagamot ng tao. Pinatay ko ang pasyente ko. Napaupo si Aling Caridad sa upuan. Tahimik. Hindi mo siya pinatay, anak. Ginawa mo ang makakaya mo. Pero hindi ko siya nailigtas. Lumipas sa mga araw ay unti-unting lumulubog si Anthony sa katahimikan. Hindi na siya lumalabas ng bahay, hindi na rin siya natutulog na maayos. Madalas siyang tumititig lang sa kisame, pinapakinggan ang tunog ng ulan sa bubong na parang paalala ng mga salitang hindi na niya mababawi. Hanggang isang araw, lumapit si Nina. Kuya, di ba gusto mong tumulong sa tao? Hindi mo ba alam, kahit hindi ka doktor, pwede mo pa rin yung gawin. Tumulong ka kay nanay. Maghanap tayo ng paraan. At sa simpleng pangungusap na iyon, muling nagliwanag ang isang piraso ng liwanag sa puso ni Anthony. Sa tulong ng isang kaibigan ng kanyang ama, nakapasok siya bilang delivery assistant sa isang local na kumpanya. Sa una, parang parusa yun para sa kanya. Mula sa puting lab gown, ngayon ay t-shirt at tsinelas habang nagbubuhat ng kahon. Ngunit kalaunan, natutunan niyang yakapin ang kababaang iyon. Mas okay pala dito, Nay. Sabi niya minsang umuwi galing sa trabaho. Walang pressure. Walang pasyenteng mamamatay sa harap mo. Ngumiti si Aling Caridad. Anak, wala sa trabaho ang halaga ng tao. Nasa puso. Kung mabuti kang anak at marangal, mas mahalaga yon kaysa diploma. Makalipas ang 2 taon, lumipat siya sa Geronimo Logistics and Delivery, isang maliit na transport company na pag-aari ng kanyang tiyuhin. Dito nagsimula ang bago niyang yugto bilang driver. Isang gabi, habang nagda-deliver ng package sa Iloilo Doctors Hospital, nakaupo siya sa loob ng van, pinagmamastan ang mga ilaw sa ospital. Naisip niya, diyan ako galing. Diyan ko sinira ang pangarap ko. Ngunit sa halip na galit, tanging kalungkutan na lamang ang nanamdaman niya. Sa mga sumunod na gabi, lagi siyang dumarayo sa gilid ng ospital. Doon siya nagkakape. Tahimik na pinagmamastan ang mga estudyanteng dumadaan. Mga nakaputing uniforme, may hawak na librong dati ay hawak din niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, may dalagang nagmamadaling tumakbo sa ulan. Hawak ang bag sa ulunan, tumatawid papuntang waiting shed. Dito unang nasilayan ni Anthony, si Leslie Ramos. Basang-basa ang dalaga, ngunit may kakaibang kislap ang mga mata. Hindi siya kagandahang maporma, ngunit may bait at pagod sa mukha na parang familiar sa kanya. Miss, dito ka muna sa loob ng van kung gusto mo. Baka sipunin ka. Alok ni Anthony. Nagulat si Leslie. Hindi na po kuya. Malapit lang naman ako sa may dorm. Wala naman akong balak manloko. Mainit dito. May towel din ako sa likod. Kung gusto mo. Tumigil ang dalaga. Salamat po. Sabi nito sabay upo sa passenger seat. Tahimik silang dalawa. Umuulan pa rin sa labas at ang tanging tunog ay ang patak ng ulan sa bubong ng van. Student ka? Tanong ni Anthony. Opo, psychology po. Maganda yan. Marami nasasaktan sa mundo. Kailangan ng mga marunong umintindi. Napangiti si Leslie. Kayo po, driver? Oo. Dati, iba. Pero ngayon, mas payapa. Tumingin si Leslie sa kanya para may gustong itanong pero pinili na lang ngumiti. Mabuti naman yun kuya. Hindi lahat ng payapa ay talunan. Hindi alam ni Anthony, yon ang unang gabing babago ng takbo ng kanyang buhay. Pag-uwi niya, tinanong siya ng ina. Anak,
Bakit parang may ngiti ka ngayon? Nay, may nakilala lang po akong estudyante. Mabait, masayahin, maganda ba? Nay naman, ngumiti si Aling Caridad. Baka siya na ang sagot sa mga panahong hindi mo maitindihan. Mula noon, halos gabi-gabi dumaraan si Anthony sa parehong lugar. Minsan ay pinapahiram niya ng payong si Leslie. Minsan naman ay naghahatid ng kape. Hanggang sa dumating ang araw na siya na ang nagsilbing sundo at hatid ng dalaga. Hindi man niya aminin, bawat umaga ay nagkakaroon ng saysay. Ang dating lalaki na puno ng guilt at tahimik na pagdurusa ay muling natutong ngumiti. Ngunit kahit tila nagsisimula ng gumaling ang mga sugat ng nakaraan, may mga aninong hindi nawawala. Tuwing dumadaan siya sa harap ng ospital, naririnig niya pa rin ang tunog ng monitor, ang tunog ng flatline na misang gumimbal sa kanya. Tuwing tumitingin siya sa salamin, nakikita pa rin niya ang batang intern na hindi nakapagsalba ng buhay. At sa tuwing napapatingin siya kay Leslie, palagi niyang sinasabi sa sarili, "Hindi ako karapat-dapat. Pero sana, bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na maging mabuti. Kahit isang beses pa." Lumipas ang ilang buwan. Minsan habang naghahatid siya ng mga kahon sa ospital, nakita niya sa hallway si Dr. Marcelo Gutierrez, ang ama na magiging Arvin. Kilalang kilala si Dr. Gutierrez sa larangan na psychiatry, ngunit malayo ang tingin nito, malamig at parang laging abala. "Good morning po, Doc," bati ni Anthony. Tumangulang ito at tumiretso. Sa di maipaliwanag na dahilan, may kakaibang takot siyang naramdaman. Para bang may paparating na unos na hindi pa niya nauunawaan. Isang gabi, bago ang simula ng kwento, habang nakahiga siya sa kama, narinig niya ang mga kuliglig sa labas. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip kung ano na kaya ang magiging buhay niya kung hindi siya umalis sa medisina. Sa sulok na mesa niya, naroon pa rin ang lumang stethoscope, ang tanging alaala ng kanyang dating pagkatao. Kinuha niya ito, hinaplos at marahang inilagay sa tenga. Walang tunog, walang pintig. Ngunit sa di kalayuan, narinig niya ang boses si Aling Caridad mula sa silid nito. Nagdarasal, "Panginoon, gabayan ninyo ang anak ko. Huwag niyo hayaang kainin siya ng nakaraan." At doon, sa gitna ng katahimikan, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Ang kabanatang magdadala sa kanya kay Leslie at sa isang pag-ibig na muling bubuhay sa pusong matagal nang natutulog. Maaga pa lang ay malamig na ang simoy ng hangin sa Iloilo. Sa gilid ng kalsada ng Molo, nakahinto ang isang kulay puting van na may markang Geronimo Logistics and Delivery. Sa loob nito, nakasandal si Anthony Geronimo. Binata, nasa edad 30, tahimik ngunit mabining tingnan. Sa mga mata niya may lalim na parang may dinaanang hindi alam ng iba. Tumunog ang cellphone niya, isang mahinhing mensahe. "Babe, bakit ang aga mo naman yatang sundo?" Ngumiti siya. "Para hindi tayo maabutan ng traffic, Leslie." Sagot niya marahan, sabay silip sa side mirror. Hindi nagtagal, pumungad sa kanya ang dalagang si Leslie Ramos. Nakaputing uniforme na psychology student, may matang laging tila may tinatagong kalungkutan. "Ang aga mo talaga, Anthony." Wika ng dalaga habang inaayos ang buhok. "Para makasabay kitang uminom ng kape bago ka pumasok. Di naman araw-araw may pagkakataon akong masilayan kang ganito kaaga." Umiling si Leslie ngunit napangiti. "Sweet mo talaga. Pero wag mo ako masyadong sinasanay. Sayang din ang oras mo. Baka malate ka sa mga deliveries mo." "Leslie," tugon ni Anthony, "ikaw ang dahilan kung bakit ako gumigising na maaga. Huwag mong kunin sa akin yun." Tahimik sila naglalakbay sa kahabaan ng Iloilo Diversion Road. Sa labas,
Ang mga jeep, tricycle at mga batang papasok sa eskwelahan ay tila bahagi ng ritual ng umaga. Sa loob ng van, isa namang kakaibang katahimikan ang namamagitan. Hindi sa lamig, kundi sa di maipaliwanag na bigat ng pag-ibig na unti-unti nang nagiging masalimuot. Si Anthony, ngayon ay delivery van driver na ng isang private logistics company. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at ang kanilang ina si Aling Caridad ay dating labandera sa ospital ng Iloilo Doctors. Ang kanilang ama ay pumanaw na sa 10 taon nang nakakalipas. Hindi alam ng karamihan, lalo na si Leslie, na si Anthony ay hindi basta ordinaryong driver. Noong kabataan niya, siya ay medical intern sa parehong ospital na pinapasukan ng kanyang ina bilang utility worker. Ngunit isang trahedya ang nagbago ng lahat. Isang pasyenteng kanyang inasikaso ang biglang pumanaw sa ilalim ng kanyang pangangalaga. At sa bigat ng konsensya, tumigil siya sa pag-aaral at lumayo sa propesyon. Naging lihim niya yun. Lihim na dala-dala hanggang sa araw na makilala niya si Leslie. "Babe, huwag mo na ako sunduin mamaya ha?" Sabi ni Leslie isang umaga habang bumababa ng van. "Bakit naman?" "Kasi may project kami. Group work. Hindi ko alam kung anong oras kami matatapos. Sayang din. Kita mo kung maghihintay ka pa sa akin." Ngumiti si Anthony, ngunit sa loob ay may bahid ng lungkot. "Leslie, hindi ka abala sa akin kailanman. Pero kung yun ang gusto mo, susunod ako. Basta mag-text ka lang pag uwi mo." Tumango si Leslie at sa sandaling yon may kakaibang kirot sa dibdib niya. Minsan iniisip niya, bakit ba napakabait ni Anthony? Masyado, marahil, para sa isang tulad niyang may mga lihim ding itinatago. Sa loob ng campus, sinalubong si Leslie ng isang lalaking nakamahal na pabango, naka-smart casual at may ngiting walang bahid ng hiya. Si Arvin Gutierrez, anak ng kilalang psychiatrist na si Dr. Marcelos Gutierrez. "Hi babe!" Pugad ni Arvin sabay halik sa labi ni Leslie. Nagulat ang dalaga at agad siyang tumingin sa paligid. "Arvin, nasa school tayo. Baka may makakita." Ngumisi ang binata. "Then let them see. Di naman nila alam ang totoo sa atin." "Tigilan mo nga ako." Wika ni Leslie, ngunit halata sa mata ang pagkalito. Si Arvin ay kabaliktaran kay Anthony. Mayaman, maporma at sanay makuha ang gusto. Nakilala ni Leslie ito sa isang outreach program ng kanilang departamento. Sa simula parang simpleng kilig lang hanggang sa lumalim at tuluyang nadala siya sa tukso. Lumipas sa mga linggo at mas lalong naging bihira ang pagsundo ni Anthony sa nobya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil yun ang gusto ni Leslie. Ang hindi alam ni Anthony, ang mga gabing yon, si Leslie ay nasa Smallville Complex sa isang hotel na lihim na tinutuluyan nila ni Arvin. Isang gabi, habang nakahiga sa tabi ni Arvin, halos hindi makapagsalita si Leslie. "Arvin, naaawa ako kay Anthony. Hindi ko alam kung paano ko pa siya harapin." Umiling si Arvin, may halakhak sa labi. "Babe, he's a driver. You're too good for him. Don't tell me naaawa ka pa." "Hindi mo siya kilala. Mabuti siyang tao. At marangal." "Marangal? O boring lang?" Sagot ni Arvin sabay halik sa leeg ng dalaga. "Come on, Leslie. Let's not ruin the night." Ngunit habang nakayakap si Leslie sa binata, sa loob ng isip niya, isang pangalang paulit-ulit, Anthony. Mabilis ang takbo ng panahon. Sa bawat linggo ng kasinungalingan, mas lalong nadudurog ang konsensya ni Leslie. Hanggang isang umaga, habang nasa banyo, nakaramdam siya ng pagkahilo. Kinabahan siya. At pagdaan ng ilang araw, napagtanto niyang buntis siya. Na makita sila ni Arvin sa kondo nito, halos manginig siya sa kaba.
Arvin, buntis ako. Excuse me? Buntis ako. Sa'yo. Napakunot ang noo ni Arvin. Leslie, are you serious? Akala ko ba may pills ka? May mga araw lang na nakalimutan ko. Napailing si Arvin. Then that's your fault. You should get rid of it. Anong ibig mo sabihin? I mean it. Hindi ako handa maging ama. Magpalaglag ka. I'll even pay for it. Hindi ako mamamatay tao, Arvin! Singhal ni Leslie, nanginginig sa galit at takot. Then we're done. Malamig na tugon ng lalaki. I used you, yes, but love? Never. Nabingi si Leslie sa mga salitang yun. Umiiyak siyang lumabas ng kondo, dala ang pinakamasakit na katotohanang natanggap niya sa tanang buhay. Lumipas ang 2 oras, nasa loob siya ng Molo Church, lumuluhod sa harap ng altar. Panginoon, patawarin niyo po ako. Niloko ko ang taong na nagmamahal sa akin. Patawarin niyo ako. Sa likod niya, dumating si Anthony. Hingal, may hawak pang rosaryo sa bulsa. Leslie, nandito ka pala. Ang hirap paghanap ng parking. Bakit mo ako pinapunta? Tumingin si Leslie sa kanya. Luwaan. Anthony, kailangan kitang makausap. Lumabas silang dalawa sa plaza ng simbahan. Umupo sa isang lumang bench at sa pagitan ng mga kalapating nagliliparan, doon niya binuksan ang lahat. Anthony, buntis ako. Pero hindi ikaw ang ama. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lang ang gumalaw. Matagal bago nagsalita si Anthony. Matagal ko nang alam. Sabi niya sa wakas. May kaibigan akong tricycle driver. Nakita niya kayong pumasok sa hotel. Sinundan ko pa minsan sa eskwela mo. At oo, narinig ko ang pangalan niya. Arvin. Nagulat si Leslie. Bakit hindi mo ako kinompronta? Dahil nakikita kong masaya ka. At kung masaya ka, Leslie, sino ako para pigilan yun? Naluha ang dalaga. Hindi ako masaya, Anthony. Niloko niya ako. Iniwan. Wala akong halaga sa kanya. Lumapit si Anthony, hinawakan ng kanyang kamay. Leslie, minsan ang pag-ibig, kahit gaano kasakit, ay dapat lagi may puwang para sa kapatawaran. Mahal kita. At kung ang bata sa sinapupunan mo ang dahilan para makita mo ang katotohanan, salamat sa kanya. Kasi ibinalik ka niya sa akin. Niyakap ni Leslie si Anthony, humihikbi habang ang buong plaza ay tila nakikiramay sa bigat ng kanilang yakapan. Pagkaraan ng ilang buwan, pinakasalan ni Anthony si Leslie. Walang engranding kasal, walang mamahaling bulaklak, tanging mga kaibigan at magulang lamang nila ang naroon. Sa loob ng Molo Church, sa harap ng altar, maririnig ang tinig ni Anthony. Leslie, sa abot ng aking makakaya, ipinapangako kong mamahalin, aalagaan at pipiliin ka araw-araw. Ang Diyos ang magiging sentro ng ating buhay. At nang sila ay maghalikan, ang mga luha sa kanilang mga mata ay parang sakripisyo ng dalawang kaluluwang humingi ng panibagong simula. 2 taon ang lumipas, may anak na silang lalaki. Si Miguel o Mix, gaya ng tawag nila. Masigla, matalino at may ngiting kahawig ni Anthony. Ngunit isang umaga, habang nililinis si Leslie ang bata, matapos itong dumumi, bigla itong nahirapang huminga. Anthony! Si Mix! Hindi siya makahinga! Agad tumakbo si Anthony, bitbit ang anak at sumugod sa ospital. Sa koridor ng Iloilo Doctors, halos mawala ng lakas si Leslie.
habang pinagmamasa ng anak na isinugod sa emergency room. Lumabas ang doktor, si Dr. Gutierrez mismo. May butas sa puso ang bata. Kailangan ng operasyon. Halos gumuho ang mundo ni Leslie. Doc, may pag-asa po ba siya? Kung makakayanan niyang operasyon, oo. Pero mahal ang proseso. Kinabukasan, magkaibang landas ang tinahak na mag-asawa. Si Leslie sa chapel, nakaluhod, umiiyak, humihingi ng awa. Si Anthony naman, nagmaneho ng van, lumalaban sa oras para makapag-ipon ng perang kailangan. Panginoon, dasal ni Leslie, wag po siya ang kunin ninyo. Ako na lang. Ako ang makasalanan. Ngunit tila hindi nadinig ng langit ang pag-iyak ng ina. Ilang oras matapos ang dasal, dumating ang nurse, umiiyak. Mrs. Geronimo? Si Mix po. Hindi na nagising si Mix. Makalipas ang ilang linggo, dinala si Leslie sa ospital. Nakaligtas siya matapos uminom ng gamot na pampatulog. Sinubukan niyang wakasan ang lahat. Leslie, Mahinahang wika ni Anthony habang hinahaplos ang pisngi nito. nandito pa ako. Huwag kang susuko. Hindi ka nag-iisa. Anthony, pakiramdam ko wala na akong silbi. Nawalang anak natin. Lahat ng kasalanan ko, pinapalik sa akin ng tadhana. Leslie, lahat tayo sinusubok. Pero tandaan mo, walang kasalanang hindi mapapatawad kung totoo ang pagsisisi. Ngunit sa gabing yun, may dumating na hindi inaasahan. Si Dr. Marcelo Gutierrez, ama ni Arvin, may edad na may bigat sa mukha, ngunit may awa sa mata. Mrs. Geronimo, Mr. Geronimo, ako si Dr. Gutierrez. Dumating ako para humingi ng tawad. Pumanaw na ang anak ko si Arvin. 3 buwan na ang nakaraan. Brain tumor. Alam ko ang lahat, pati na ang tungkol sa bata. Humihingi ako ng kapatawaran. Hindi para sa kanya, kundi para sa kabiguan kong maging ama. Tahimik na nakinig si Leslie. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko alam kung kaya kong magpatawad, pero gusto kong simulan. Ngumiti si Dr. Gutierrez, luhaan. Salamat. Kung maaari, hayaan ninyong tulungan ko kayo sa anumang paraan. Huwag natin hayaang mamatay ang kabutihan dahil sa kasalanan ng anak ko. Pagkaraan ng ilang buwan, isang himala ang dumating. Nalaman ni Leslie na muling nagdadalang tao siya. Nang sabihin niya yung kay Anthony, mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Leslie, marahil ito ang paraan ng Diyos para muling pasayahin tayo. Hindi man natin kapiling si Mix, ibinabalik niya ang pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas, dumadalo pa rin sila mag-asawa sa puntod ng anak. Nag-aaling ng bulaklak, nagdadasal, nagbubulong ng mga pangakong hindi na mababawi ng tadhana. Isang araw, habang nagkahatid si Anthony ng mga kahon sa ospital, nilapitan siya ng dating kasamahang nurse. Anthony? Di ba, ikaw yung dating intern na nag-resign noon? Si Anthony Geronimo, di ba? Alam mo bang hindi mo kasalanan ang pagkamatay noon ni Ma'am Santiago? Nalaman ng board years after. Fault ng equipment, hindi ng medical error. Natigilan si Anthony. Parang muling sumikat ang araw sa loob niya. Ang lihim na matagal niyang ikinubli, ang lihim na pumigil sa kanya sa pagiging doktor ay natunaw sa isang iglap. Pag-uwi niya, niyakap niya si Leslie na mahigpit. Leslie, malinis sa ulit ang pangalan ko. Wala akong kasalanan sa nangyari noon. At ngayon, kaya kong bumalik sa pangarap ko. Anthony, anong ibig mo sabihin? Mag-aaral ako muli. Hindi dahil gusto kong baguhin ang nakaraan.
kundi dahil gusto kong maging mabuting halimbawa sa anak natin. At doon, unang beses na muling nakita ni Leslie ang ngiting tunay na masaya sa asawa niya. Ngiting walang bigat, walang lihim, walang takot. 3 taon makalipas, sa parehong simbahan ng Molo, naroon ang mag-asawa. Ngayon ay may dalang batang babae. Si Mila, bunga ng panibagong pag-asa. Nakasuot si Anthony ng puting polo, may ID ng ospital sa dibdib, medical resident. Si Leslie naman ay guro na sa kolehiyo, nagtuturo ng psychology, may karunungang hinugot sa sariling mga sugat. Habang magkahawak kamay silang lumalakad palabas ng simbahan, tila sumasabay sa kanila ang mga alon ng hangin, ang mga tunog ng kampana at ang bulong ng mga kaluluwang minsan ay napagod, ngunit muling bumangon. "Babe," wika ni Leslie habang nakatingin sa langit. "Kung hindi dahil sa lahat ng sakit, hindi natin mararanasan ang ganitong kapayapaan." Tumingin si Anthony sa kanya, ngumiti at marahang hinaplos ang buhok ng anak nila. Ang Diyos, Sabi niya, minsan pinapadaan tayo sa unos para makilala natin ang halaga ng katahimikan. at sa lilim ng lumang simbahan, sa pagitan ng mga bulaklak na nakayuko sa hangin, ang pag-ibig nila ay naging saksi ng isang katotohanan na hindi kailanman kumukupas. Nasa dulo ng bawat pagkakamali, naroon pa rin ang biyaya ng tunay na pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!